Sa iba pang balita, dahil po sa inaasahang pagdami ng masasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, magpapatuwad po ng tinatawag na duty extension sa kanilang mga enforcer ang MMDA para maisaayos ang daloy ng trapiko sa panahon po ng holiday season rush. Kasabayan ang pinatupad na extended mall hours sa NCR. At sa kabila niya, nagpahayag din ng MMDA na patuloy pa rin silang manghuhuli ng mga motorista na lalabag sa batas, trapiko sa pamamagitan po ng NCAP. Detalye sa report ni Erlo Bringas. Kasabay ng pagsisimula ng extended mall hours, inihayag ngayon ng MMDA na magpapakalat sila ng magkatauhan at i-extend ang oras ng kanilang duty para maka-assiste sa inaasahang pagdami ng mga sasakyan sa paligid ng mga mall. Ngayong extended ang operating hours ng mga ito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tiniyak nila sa mga motorista na tuloy-tuloy ang pag-assiste nila sa daloy ng trapiko ngayong holiday season para matiyak na maibsan ang build-up ng traffic sa magalansangan sa NCR. Nasa 2,500 enforcers po yung nakadeploy. Some of them we extended yung kanilang duty hanggang 12 o'clock. Kung yung matatandaan, hanggang 10 o'clock lang talaga yung duty ng ating mga enforcers. Pero ngayon pong December, i-extend po natin yan hanggang alas 12. Dahil nga po, unang-una yung pong extended mall hours para po may mag-assiste sa traffic, lalong-lalo na po pag-uwian ng mga galing sa mall. So, bumibigat na po yung daloy ng traffic. Sa ginawang Metro Manila Council meeting kagabi na pag-usapan din ang magiging traffic plan sa inasang dagsa ng mga tao ngayong holiday season, lalo na sa mga sinihan. Nauna na nakapagpulong ng MMDA bago ang Disyembre sa mga mall operators na magkaroon ng extended mall hours sa mga ito para hindi magsabay-sabay sa bigat ng daloy ng trapiko sa NCR, lalo na kapag rush hour. Atin po mga kababayan, in-encourage ko po kayo na planuhin mabuti yung atin pong pagbiyahe. Kung pwede po mag-LRT, MRT at magtangkilit ng bus carousel para po mas konbinyente yung biyahe dahil ito pong bus carousel natin at ito pong MRT, wala pong traffic yan, tsaka yung ating mga LRT. Kasabay niya ng pagbibigay din ng MMDA na patuloy pa rin na ipinatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP lalo na sa Commonwealth Avenue. Dahil dyan nagbabala muli ang ahensya sa mga pasaway na motorista na lalabag sa batas trapiko sa mga pangunahing kalsada sa NCR. Paliwanag ni Artes, nagkaroon lang ng rehabilitasyon sa mga kalsada sa Commonwealth at nananatiling isinasaayos pang marking sa kalsada kaya hindi pa rin dapat magpakakampante ang mga motorista. Sabi ni Artes, bagamat wala pang markings ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, tutuloy pa rin daw nila ang panguhuli sa mga lalabag sa batas trapiko sa tulong ng kanilang enforcer, maging ang nakakalat na mga NCAP cameras. Hindi pa daw nila hinihigpitan ang panguhuli sa NCAP sa ngayon dahil hindi pa maayos ang kalsada. Pero tiniyak nitong nakamonitor pa rin sila sa mga posibleng lumabag sa batas trapiko. Binigyan din ito ang kahalagahan ng disiplina sa kalsada na nila ay nananatiling mahalagang bahagi sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Samantala sa usapin naman sa inaantabayan ng final guidelines para sa e-bike at e-trike, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan daw ng MMDA at Metro Manila Council sa LTO para masigurong mailalatag ng maayos sa mga pulisiya sa pagpapatupad nito. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.